Hello guys, muli nagbabalik BM Likami Vlogs ulit. Ito nga pala guys, ang ipapanood ko sa inyo ay ang Daikin split up inverter blinking error. Check natin kung paano nga ba ayusin. Kaya guys, kung bago na kayo sa YouTube channel, please like, share, subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa aking new videos na i-upload. Kaya guys, tara, let's go! It's my life. Ayun na nga guys, papunta kami ngayon sa Camarin, Caloocan. Ayan, nasa Commonwealth na kami. Binabaybay namin ang Commonwealth. Ayun na nga guys, nakarating nga kami sa subdivision ng Camarin, Caloocan para sa ating client. Ayan o, sa North Matrixville. Shout out dyan. At ayun na nga guys, nandito na kami sa client, sa bahay nila. Okay, buksan nga sa. Pre, open ko muna. I-ready mo na yung ano, gauge. Nagbi-blink lang siya sir. Mga ilang minutes? Medyo matagal-tagal din, mga 30 minutes gano'n. 30 minutes. Bago siya nagbi-blink. Bago siya mamatay, tapos mag-blink. Check namin dito. Andar na yan. Oh. Walang laman. Putik na yan. Mukhang malaki butas niya na. Okay, so walang laman, walang prion. Ito sa Ay, puwan daw. Okay. Ayun nga sir, wala nang tagal laman. Walang prion, no? Zero. Ano, kaya nag-e-error siya. yun din yung dahilan. Oo. Ano nga guys, i-turn off nyo muna yung breaker bago mag-repair. Ayun na nga guys, binabaklas na ni partner JJ yung cover ng AC unit. Ganyan lang po guys magbaklas niyan. So ayun nga guys, suspected namin na sa kanyang flare nut ang leak dahil pinalinis daw po yan ni sir, ang client natin. Pinapump down yan at pina-general cleaning. Simula daw nun nag-leak, humina na yung kanyang lamig. Yan guys, gamitan nyo lang ng cutter blade tsaka dandahan lang para maiwasan na masugatan yung copper tube at tsaka yung wire nya. Yan, hanggang sa lumabas yung kanyang flare nut ng suction tsaka discharge. Ayun nga guys, nakita na natin yung kanyang flare nut ng suction tsaka discharge. Tsaka ayun nga, ginamitan na po namin ng nitrogen yan for leak test. Leak test namin yan guys ng mga 300 to 400 PSI para lumabas talaga yung kanyang leak, kung saan ba talaga nanggagaling. So ayun nga guys, pagka umabot na sa 300 to 400 PSI, check na natin kung saan nga ba yung leak nya. Double check natin kung sa flare nut ba. Ayun nga, magbubula tayo ng sabon. Sabon lang kailangan dyan, tsaka sponge ba. Ayan. Ayan o, nasa almost 400 yan guys eh. Ayan. Ayan, binulaan na nga ni partner JJ yan yung kanyang flare nut sa suction. Ayan nga guys, so kita na natin kung saan yung leak. Kasi imposibleng wala siyang leak dahil nagbawas siya tsaka hindi na lumamig, nawala ng prion. Pagka ganun guys, may leak po talaga yan. Hindi lang pwedeng puro karga ng prion, sasayang na yung prion nyo. Ayun nga guys, so lumabas na oh. Sobrang micro leak, bumubula-bula lang kaya hindi nyo masyadong makita. Pero once na may maglangis dyan sa kanyang flare nut, yan na po yung pinaka-leak nya. Kaya malalaman nyo na agad. Dinouble check na rin namin yung mga copper tube nya, yung mga U-bend,
yan sa evaporator side. Ayan, wala naman kami nakita dyan guys, pati sa outdoor unit wala rin kami nakitang leak. Ayun nga, i-release namin yung nitro na kinarga natin para baklasin yung kanyang flare nut. Check natin kung may crack ba or maluwag, para pagka maluwag or may crack, iayusin natin yung flaring niya. Ayun na nga guys, pinubuksan na namin yung kanyang flare nut sa suction kasi doon lang nagli-leak. Double check natin dyan kung okay pa ba yung flaring niya. Ayan. So yan guys, nakita naman namin na okay naman yung flare nut, kaya ibabalik na lang namin tsaka hihigpitan. So ayun na nga guys, magkakarga nga ulit tayo ng nitro para maligtas natin kung may leak pa ba yung flare nut ng suction. Ayan. So nasa ano lang guys, 200 to 300 PSI lang, dahil doon lang naman nagkakaroon ng leak, para pang double check lang po natin bago natin ibalik sa dati at coveran. So ayun nga guys, wala naman tayong nakita ng leak. Naligtas natin ng sabon tsaka sponge, ginamitan natin. Ayan, dinouble check natin kabilaan, pati yung kanyang discharge. Ayan guys, okay na, wala na siyang leak. So yun nga guys, dinouble check din namin ulit yung kanyang outdoor unit, yung mga flaring niya, tsaka yun sa kanyang gauge. Okay naman, wala na siyang leak. Tapos yun nga guys, pagkatapos, pag wala na siyang leak, babalutan na po namin ng aero tape, tsaka mamaya yung kanyang pulley tape naman, para walang moisture na lalabas dyan, kaya kailangan secured. So nga po, okay na coveran na natin, tsaka ipipit na yung kanyang cover. Ayan o, ilalak nyo lang yan para bumalik sa dati bago natin coveran. Guys, sinugasan ko na rin yung kanyang filter para malinis bago natin balik sa kanyang lalagyan. Filter na maglinis guys para malinis. Yun nga guys, okay na yung filter, malinis na, tsaka ibabalik natin yung mga cover niya. Kakabit na rin yung filter. Kasi nga guys, pagkatapos dyan, i-vacuum na natin, tsaka re-release yung kanyang nitro, tsaka i-vacuum natin ng mga 10 to 15 minutes. Wala, galing ng nitro. Try pa ba naman yan? Nagbabacuum na kami. Ayan yung pressure na pinarga namin, pressure nasa 300. So kaya lumabas talaga yung leak. Yun, napakabait nga naman si sir, no? May pamerienda pa guys. Thank you sir sa pamerienda. So yun na nga guys, mag-start na tayo ng vacuum. Ayan, gamit ang ating 2-in-1 vacuum pump. Ayan guys, babacuum natin yan ng mga 10 to 15 minutes para maalis yung kanyang mga moisture tsaka hangin sa loob ng refrigerant cycle. Ayan, kailangan mag negative 0 yan para maayos talaga ang ating vacuum pump. The next day. Ayun na nga guys, nag negative 0 na yung ating gauge, manifold gauge. Ayan, okay na po yan. I-off na yung ating vacuum pump para makapag-karga na tayo ng ating freon. Guys, hintayin nyo pala mga 5 minutes kung babalik ba siya sa 0. Pag bumalik sa 0, ibig sabihin guys, may may leak. Kung wala naman, kung hindi naman bumalik, hindi naman gumalaw sa negative 0, ayan guys, pwede nyo nang i-kargahan ng freon. Ang freon nga pala niyan guys is R32. Medyo delikado po yan, flammable, kaya doble ingat po kayo dyan. Ayan, okay na. Bali, kakargahan natin ng mga almost 100 PSI pang kanyang startup. Bago natin patakbuhin, kailangan guys may freon yung ating refrigerant cycle. So yun na nga guys, pag okay na, i-on na yung breaker, tsaka i-turn on na natin yung ating aircon. Ayan, para pag umandar na siya, gagana na rin yung kanyang outdoor unit. Then malalaman natin yung charging niya. Yun nga guys, yung charge yan is nasa 120 to 130 PSI.
Ayun nga guys, i-on na natin gamit ang ating remote. Ay settings lang natin sa number 18 degrees para mabilis umandar yung kanyang compressor. Ayan, para mabilis din lumamig yung ating ginawang aircon. Yan nga pala guys, system reprocess nga pala yung ginawa natin dahil blinking siya. Hindi po agad board ang ating ipapagawa dahil sa board po may error po yan. Iba-iba rin pong error ang gagawin po dyan. Ayan, kinakarga na po ng ating partner JJ. Ayan, nasa 120 to 130 PSI dapat yan. So yun nga guys, kuha na rin natin ang amperahe, amperes reading, kung ano yung specs ng nakalagay dyan sa nameplate. Dapat same, halos same po yung magiging amperes reading yan. Ayan, okay na. Ayan, dandan lang po yun guys sa pagkakarga, hindi yan biglaan, baka malunod yung compressor, masira din. Ayan na po yan. So ayun na nga guys, halos okay na yung ating karga, saka yung amperes reading okay na rin. Nasa nasa 4 amperes pataas. Ayan, okay na po yan. Malamig na rin po sa loob guys. Ayan, nasa 120 to 130 PSI na po yung ating karga. Yung ginawa ko na rin ang temperature reading, nasa 34 degrees yung compressor niya sa condenser. Ayan, okay na. Ayun na nga guys, yung kanyang temperature reading ng evaporator indoor unit. Ayun, nasa 16 degrees 15. Ayun, malamig na po yan guys, okay na. Yeah guys, salamat sa panonood.